Ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ika-6 na kabanata ng Marcos. Hindi tinanggap si Hesus sa Nazaret. Umalis doon si Hesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Hesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Hesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Isinugo ni Hesus ang 12. Nilibot ni Hesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nakarating kay Haring Herodes ang balitang tungkol kay Hesus sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay, kaya si Hesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si Propeta Elias at may iba pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propetang unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo, muli siyang nabuhay? Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at ikinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe, sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodias kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit, nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais kong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan.
Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing ang pagpapakain sa 5,000. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti." Umalis nga silang nasakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liliblib ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Palisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyo bumili kami ng pagkain sa halagang 20 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo." Utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 ang tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil sa pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot! Ako ito! Lakasan ninyo ang inyong loob!" Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila naunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pampang. Pagbaba nila ay nakilala agad siya ng mga tao. Kaya't nagmadaling nagpuntahan ang mga tao sa mga karatig puok saan man nila mabalitaang naroon si Jesus. Dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan at saan man siya pumunta na nayon. Sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling.